extradition treaty, yun ho ang ating munang pag-usapan. Ano ho ba yun? Pag ho sinasabing ang isang bansa ay merong extradition treaty sa isa pang bansa. Okay. Siguro ang una natin kailangang unawain, ano bang extradition, 'di ba? Para maunawaan ng mga kababayan natin, ang extradition ay paglalagay ng kustodiya ng isang Pilipino sa kustodiya ng isa pang bansa. Okay? Sa ibang bansa, ibibigay yung kustodiya ng isang Pilipino sa ibang bansa para harapin niya yung kaso na ihain laban sa kanya o mag-serve ng penalty sa isang kaso na dininig doon sa bansang yon. Yun ang extradition. So ngayon, ano naman ang extradition treaty? Ang extradition kasi maaari lang gawin kung merong kasunduan uh, between the Philippines at ang isa pang bansa for extradition. Yan ang tinatawag nating extradition treaty. Hindi mo kasi pwedeng ibigay ang kustodiya ng isang Pilipino sa isa pang bansa kung walang ganong kasunduan. Ang sinasabi ho bang tratado o kasunduan na iyan between the US and the states, ano, in this case, yan ho ba ay purely executive decision o kinakailangan aprubahan ng Senado? Ito ay isang executive na decision. So, noong 1994 ay may nilagdaan na kasunduan between the Philippine government at ang Estados Unidos or ang Amerika. So ibig sabihin po, ito po ay isa sa mga hindi po kinakailangan dumaan sa approval ng Philippine Senate. Hindi po. Alright. At mamaya ko na ito ho agad ang reaksyon dito yung kay Tatay Digong daw. Ano, ibang usapin yun ha. Ihiwalay po natin yan dito. Ngayon, ito po. Ma'am, as you know, ano po, meron na, inamin na po ng DFA na sila po ay nakatanggap daw ng request, no? Para itong si Apollo Carion Kibuloy ay i-extradite sa Estados Unidos dahil po sa kanyang kaso ng sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, sex trafficking, ang dami ho nitong kaso, bulk cash smuggling, etc. Kapag po ganyan, ano ho ang dapat na maging galaw ng gobyerno para maging legal ang lahat? Okay. Kailangan nating unawain kung anong nakasaad ba sa batas natin, yung tinatawag na extradition law, yung PD 1069, Presidential Decree 1069, at ano ba yung nakasaad sa kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at ng Amerika tungkol sa extradition. So ayon doon, pwede mo lang i-extradite ang isang Pilipino sa Amerika kung una, yung kaso na haharapin niya sa Amerika ay meron ding kahalintulad na batas na nagbabawal nung paglabag na yon sa Pilipinas. So ulitin ko ha, dapat merong batas sa Amerika at sa Pilipinas na parehong nagbabawal nung kaso na haharapin nung tao na nire-request na ma-extradite. Yun ang pinakamahalagang dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sa pagkakataong ito, yung kaso na inahain kay Pastor Kibuloy ay punishable din. May batas din sa Pilipinas hinggil sa trafficking. So, yung sex trafficking, in fact, yung hinaharap na kaso ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas ay kahalintulad nung kaso na haharapin din niya sa Amerika. O ibig sabihin po, walang question kasi nga yung kinakaharap na kaso ni Pastor sa Amerika, meron din ditong kasong ganon na pinagbabawal din sa atin. Pero ngayon, meron din siyang kaparehong kaso na hinaharap dito po sa Pasig RTC. Ano ho ang komplikasyon kung meron man? Okay, unahin ko ha, yung pangalawa kasing, dalawa kasi yung elemento na dapat tingnan para mag-grant yung extradition. Una, yung una kong sinabi na dapat may kahalintulad na batas sa Pilipinas na nagbabawal nung krimen na allegedly ginawa niya sa Estados Unidos. Pangalawa, dapat itong kasong to ay merong parusa na lalampas ng 1 taon. Ayon ito sa kasunduan ng Pilipinas at ng Amerika. At sa pagkakataong ito, yung kaso na hinaharap ni Pastor Kibuloy dito at doon sa Amerika ay lampas, may parusang lampas ng 1 taon na pagkakakulong.
So Oo. kaya papasok siya within the extradition agreement ng Pilipinas at ng Estados Unidos. So pupunta ako doon sa pangalawang mong tanong. Mm-mm. Ano ang komplikasyon nung Pending the fact case. na merong, sorry? Pending case. May pending Oo, case. may Oh. pending case. May pending Mm-mm. case ngayon si Pastor Kibuloy sa Pasig RTC. So ngayon, ayon sa kasunduan, sa Article 11 ng kasunduan between the Philippines at ng Amerika, dalawang bagay ang pwedeng mangyari dito sa sitwasyon na to. Ang una, temporary surrender, meaning pwedeng gawin option ng Pilipinas na temporarily isosurrender mo si Kibuloy, Pastor Kibuloy sa Amerika at harapin niya yung kaso doon. Pangalawa, pwede namang i-postpone ng Pilipinas ang pag-implement ng extradition request dahil ang gusto munang mangyari ay harapin ni Pastor Kibuloy yung mga kaso dito sa Pilipinas. At pag natapos na ito at na-serve na niya, maaari na siyang i-extradite sa ibang bansa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.